Chairman Eduardo L. Alino of SBMA, and you are listening to DJ Tommy G on 89.5 Subic Bay FM. 89.5 Subic Bay Radio. We are back to the final stretch of this radio show. Tama-tama. Siyempre, pang final stretch, pang grand finale lagi pag Wednesday. Alam nyo na yan ha, yung mga naka-tune in, yung madalas nakikinig sa atin. This is the Wednesday Laugh Out Loud. Ayan. Nandito na si Kuya Mac Navarez. Ayan. Pare Koy. Hey, magandang hapon. What's up? Ang dami namin ngayon. Sobrang exciting. Hindi kayo magkasya dito. Oo, hindi magkamaliw, no? Hindi magkasya. Bali, umuulan ba? Sobrang init. Uminit bigla. Sobrang init. Parang gusto mo bigla maghalo-halo, no? Oo nga, di ba usual pag pupunta ako dito kape? Ngayon, naka-soft drinks ako ngayon, no? Oo nga, no? Init eh. Again, for those who are not familiar, let me reintroduce to you guys. Ito po yung Lunch Out Loud tuwing Wednesday. Laugh Out Lunch. Laugh Out, ano ba pinagsasabi ko? Basta may laugh tsaka lunch, okay na yan. Okay. Tuwing Wednesday dito sa 89.5 Subic Bay Radio's Morning Brew Radio Show. Ito yung pang grand finale tuwing Wednesday dito sa ating radio station. Ang inyong masayang kasabay sa pananghalian, yung kasalukuyang sumusubo ngayon. Ayan, sana mapatawa namin kayo habang sumusubo kayo, no? Lahat ba na sumusubo na ng halian? Merong hindi. Yung iba kasalukuyang nagtututbrush, subo-subo yung toothbrush. Oo, pwede nga naman. Tama. Pero hindi niya kinakain yan. Although nakakain niya konti yung toothpaste. Unwillingly. Nalulunok ng konti. Hindi maiwasan. Okay, so last Monday we had a wonderful open mic set sa Acapella. Again, pasalamatan natin pare ko yung mga ano. Hindi, gusto ko namin pasalamatan, wala lang on behalf of the leader of the Zamba Mike, Kin Portasio and Trixie Corpez. Thank you sa pagbisita last Monday. First time doing open mic, tama? Nagagawa ko ng magpatawa ng ganun sa mga gig ko sa wedding sa ano. Pero yung talagang para lang talaga mag stand up comedy, right. That's the first time. Tsaka kasi specifically yun lang yung kailangan mong gawin for a particular, di ba, na parang ilang minutes ka lang, parang 7-8 minutes. Yun lang ang gagawin mo, papatawa ka. Tsaka kumanta pa si DJ Tommy, so may konting bonus. Nagpapasalamat po ako sa mga nakaintindi, hindi nagdala ng baril. sa My Way. So alam niyo na kung anong kinanta niya. Pero maganda. Si DJ Tommy talagang alam mong mararamdaman mo kay DJ Tommy as a performer dun sa open mic. Okay lang ba na i-share ko yung... naman. Makikita mo yung presence na agad sa stage. So obviously dahil DJ ka, matagal na, di ba, 18 years. So nakikita natin yung maganda rin ng yung speaking. Maganda ang cadence, di ba? May tono na. Tsaka na-identify mo na yung punchline. Meron na siyang magandang joke na tungkol sa pagdi-DJ. Kung maalala nyo dati, nagkwentuhan tayo na ang stand-up comedy, dapat yung personal. Yung ginagawa mo talaga. Exactly. Di ba? Yun yung ginawa ni DJ Tom, which is very proper, tas sobrang nakakatawa. So, thank you, man. Ita-testing mo ba dito yan? Or ipitin natin yan, no? That means a lot to me, coming from somebody like you, di ba? Hindi kasi pag matagal na rin natin, kumbaga ikaw, 18 years DJ, matagal na rin ako nag-stand up. So, mabilis mo na makita yung structure eh. So, sa'yo, nakikita na kagad namin, okay, yun yung structure nun. So, that really means a lot to me. Alam ko, di ko pa nasasabi sa'yo, pero I'm a fan of yours, pare. Talaga ba? I love you, pare. Dahil ba ako lang nandito? Pag ano si Trixie, pag ano si Kin, hindi. Thank you. Sa totoo lang, dahil I'm not ass kissing, dahil pareho lang naman tayo. For what? Wala naman tayong mahirap, pareho tayong mahirap. Wala akong pera, wala ka rin pera. Totoo yan. I'm a comedy junkie. Siyempre, pinapanood ko yung mga magagaling na kasama ka doon sa pinapanood ko na both foreign and local. iFlix pa, di ba? Hindi ka pa napapasama ka na ba sa lineup ni Kuya Alex Calleja nung time na nag-iFlix ka? Oo. Nakasama ka na before one big group pa yung comedy scene nun sa Manila. So, everybody knows everybody talaga. Tonto ako dun sa sa butike pag hinihika. Uulit ka pa ba? Sobrang legit, di ba? Butike. Di ba dito sa atin, gano'n? Pag ginagawa ko yung beat na yun minsan sa Manila, may mga ibang nagugulat. Or siguro in a 50 audience, meron ko lang makukuha isa DJ na nakakaalam. Tapos yung sa yung sa contest sa ABS-CBN, to prove to you that I'm really watching you. Okay lang ba? Nabanggitin ko? Sige. Tawan-tawa ko dun sa yung cheerleading, pare.
Habang nasa air. Ginagis-agis ka, oo. Sabi ko, ikaw pa lang yata una. Kasi, yung mga linyahan sa comedy, they tend to be similar. Hindi naman nanggagaya. Pero syempre, anong gagawin mo? Nangyayari sa buhay. Yes. Hindi naman pwedeng exclusive lang sa'yo yung nangyayari. So, there are possibilities na magkakaroon ng similarity. Pero parang talagang sa'yo ko lang yata narinig yung about cheerleading na joke na ganun. Wala pa. Parang, well, that's diba? a good thing. Yeah, sa stand-up comedian, exactly. okay yun na parang, wala kang kaparehang joke, okay yan. Pero, no? Parang wala pa. Actually, parang low-hanging nga siya na joke, di ba? Kung baga pawaliid ka, pwede ka sa cheering squad. Exactly. Di ba? Yung maliit na unahan sa pila, narinig na natin somewhere. Hindi ko naman sinabing ginaya, pero nangyayari kasi, di ba? Pero yung sa cheerleading, parang, sa kanya ko lang narinig yun, Very original. Di ba? Walang nakaisip noon. Okay. Coming from you na talagang kumukonsumo ng maraming stand-up videos, pucha, paniniwala ako. Pag wala akong magawa Kasi, di ba sabi nga nila, yung pag tumatawa daw tayo lagi, yung hormones natin, yung nagre-release tayo ng there's a word for it na kaya yung some type of dopamine. Something like that. Na merong there's a truth doon sa sinasabi na tumawa lang para hindi tumanda. There's a truth behind it Totoo pala, nagre-release yung katawan natin when we're happy, when we're laughing. So pag on my free time, wala akong ginawa kundi tumawa. I put on whatever, YouTube, Netflix, stand-up comedy, mga gano'n. Yeah. Depende kung anong chemical yung marirelease. Either nasa utak mo yung marirelease na chemical or bandang puwet lalabas yung kakatawa. There are times na babae yung comedian, tapos sexy. Nako. Iba yung lalabas, pare. Nako. Pero, growing up, ikaw, who was your, comedy favorites, comedy idols, inspiration perhaps? Parang ganon? Wala naman talagang parang bata pa lang ako, gusto ko na maging stand-up comedian. Wala naman ganun. Although, immersed ako sa comedy. Kasi yung mga tsahin ko dati, paborito nilang nagpi-play tuwing umaga. Alam mo yung pork chop na tape? Yung mga patawang comedy tapes. Ang daming, ilang volumes ng pork chop, di ba? Parang 12 yata yun. So, doon lahat ng tsahin ko. Pi-play niya yun everyday. Classic. So, di ba? Yung iba doon na explicit Hindi pwede pang radyo, pero naririnig mo in your own household. Dala ba yun? Parang, okay. Okay, gano'n na. So, anyway, and then nakanood din ako ng mga foreign comedian tulad mo, kumonsumo rin ako dati. Pero there's this one comedian na napanood ko 2010 parang ganoon, si Bill Hicks. Foreign comedian to. Foreign comedian to na legend pare. Kaya ko siya pinatato. Napapanood mo si Bill Hicks? Yeah. Nice. So yun, hindi kasi lahat medyo alam mo, nakita ko si Bill Hicks, ganun lang sila, pero never watched kung ano talaga siya. So he's a western comedian na parang okay, pwede pala kahit ano, basta gagawin mong nakakatawa. Yeah, exactly. Yun pala yung craft nun. So it not necessarily na dapat para kang yung mga mainstream na magagaling talaga sila Seinfeld, sila Jim Gaffigan ng mga panahon na yun, Russell Peters. Jim Gaffigan, yeah. Russell Peters, Pablo Francisco. Pablo Francisco is good. Yun yung mga kasikatan nilang panahon na yun. With matching beatboxing. Yeah, yung Arnold Schwarzenegger na beat niya. Yeah, tsaka yung commercial guy. Voice na ginagawa niya. Trailer. Galing nun. Trailer guy. This summer, one man, one desire. Kulit Over and over and over again. Si rin magaling din si Carlos Mencia, if you're familiar with Carlos Mencia. Pero ewan ko, napanood mo yung kay Rogan na ni-reveal siya as yun ba yun? Yun din na nagnanakaw siya ng jokes. Pero may napanood naman din ako na explanation niya. Parang ganun sa sinabi ko sa'yo kanina. They tend to be hindi natin sure kung sino yung nagsasabi ng totoo. Nangyayari daw yun, sabi niya, na nagiging similar pero yung si Joe Rogan naman, alam mo naman, napaka-observant niya na hindi natin masabi kung sa comedy kasi parang alam mo yung parehas na material, alam mo yung parehas na joke na pwedeng possible parallel thinking, nagbanggaan lang compared sa how it was written. Yeah, exactly. Parang ganun. So, makikita mo as a comedian na, ganito mo sinulat, parehas na parehas. Parehas na parehas. May konting tinwik ka lang ng konti, yan pa rin yun Para lang masabing iba, Oo. So, makikita mo talaga pag nagsusulat ka.
Yaman rin lang yun. Napapag-usapan namin to. Tapos na yung no? Buwan ng wika October na yaman rin lang napapag-usapan namin to. Kung kayo po'y interesado, if you guys are interested, join us sa Zamba Mike Facebook page, ano po. Ayan. So, nadagdagan na ba yung 5 likes, pare? May nag-like na dalawa. Ako yung isa sa dalawa. Ikaw ba yan? Iba pangalan mo dun Sali po kayo, baka may mga nakikinig dyan ngayon, interesado. Ang Zamba Mike, hindi siya grupo, hindi siya organisasyon, kundi platform. Yes. Sabi nga ni paring Keen, yung may mga tinatagong talento, minsan nag-umpisa yan sa alam mo yung may na-absorb ka lang, natandaan mo, tapos you can do this, parang hanggang sa gagawa ka na rin on your own na mapa-poetry man yan, mapa-stand-up, mapa-comedy piece man yan. Gawin mong platform yung Zamba Mike, sali ka sa amin. Ayan. Tapos, yun nga, tuwing Monday, nasa acapella tayo. Yes. Paano nga ba yung mas maganda yung how you put it sige nga. Pag nandoon na sa tuwing Monday. Every Monday nasa acapella kami. It's an open mic. Ibig sabihin ng open mic, kung ikaw ay performing, kung ikaw ay may performance craft na type of materials, pwede kang mag-perform. Kasi kailangan mo ng live audience. We have the stage and the audience and the venue to perform for. Yes, so, exactly. pwede. Anyone is welcome. Hindi kami naglilimit ng kahit anong klaseng art. As long as walang nasasaktan, alam mo yan. Huwag ka lang biglang magsunog ng sarili mo doon, alam mo yan. Huwag naman yung ganyang classic art. Grabe naman yung art na yan. Ang init alam mo yan. So, anyone is welcome, tulad ni DJ Tom. First time niya last Monday. Alam mo, yun yung pinakamalaking number ng performers that night. 6 tayo. Really? Yes. Kasabay natin si June na first time niya rin nag-perform ng stand-up. So, 6 performers on that night. So, and then, we have repeat audience. So, people are starting to learn na, okay, ito pala yun. So, pwede ko palang i-enjoy ito on a certain schedule. So, every Monday, may bumabalik na ng mga audience para i-enjoy yung food sa acapella at the same time, of course, the performance ng mga artist. Ayan. Kaya kayo rin po na nakikinig ngayon, baka, you'll never know. You have it in you pala, no? Try mo. Kasi yung open mic na yun, hindi naman siya strictly kailangan magaling ka na kagad. Kailangan wala kaming expectation na kailangan mag-deliver ka kagad. Tama. Platform nga di ba? Titingnan natin kung ano yung pwede at yung hindi. Hindi ka namin i-judge, di ba? Parang ganoon. Parang try lang, subok-subok lang, parang gano'n. Hindi lang siya exclusive sa stand-up comedy, pwedeng poetry. Music. May mga nag-poetry na ba? Meron. Si MRE, dapat nga pupunta siya ngayon. So, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. No? Sabi niya, nasa jeep siya kanina, mga 10 minutes ago. Sabi ko, huwag ka na tumuloy. Wala kang aabutan. So, siyang isa sa mga estudyante yan, criminology student. Spoken po. Ewan ko, first absent niya yung nandun ka last Monday. So, really? Talagang hilig niya poetry? Poetry ang ano niya. So, hanggang ngayon, sa amin kasi, di ba dati naalala mo Comic 5 puro stand-up, nakikita natin. Ngayon, alam mo yun, nakikita mo ng konti yung ibang craft Parang ito, kunyari, spoken poetry. Ang trip ni MRE as a spoken poetry, ewan ko kung ito yung way nila, every night, every performance, nagsusulat siya ng material. Really? For that specific night. Tapos yung certain topic. So, ginagawa niya. So, parang, hindi ko alam kung joke, pero after niyang i-perform yung isang bagay, hindi niya na inuulit. So, I don't know if that's yung ganun yung process ng spoken poetry. Pero, again, as para sa atin, or para sa amin, iba talaga siya. That's something new. Yan. Kahit hindi poetry, kahit gusto mo nandoon ka, magkwento ka. Pwede rin. Ganun ang open mic, storytelling, di ba? Pwedeng tunay na buhay, pwedeng pinagdaanan mo before na gusto mong i-share. Kasi maganda rin dyan yung may mga kinikimkim, di ba? Na parang ikinuwento mo, you let it out. Luluwag yung release, tapos nandoon kami nakikinig. Yung mga nakikinig naman could learn a thing or two dun sa story na shinare mo, di ba? Yun ang maganda ron di ba? Ayan. Even music, si Trixie nakaraan, di ba, last Monday, nagana siya music comedy. Which is really great, no? Exactly. Ayan. So, huwag kayong mahiya. Samahan nyo kami. Every Monday po yan, 8 p.m. at Acapella. Burgos Street pala yung street na yun. Burgos Street. Barangay Wawandue. Barangay Wawandue. Sa Subic Town yan. Ayun. May mga nagtatanong ng mga ibang na wala bang Olongapo. Ang explanation kasi majority ng mga nagpa-perform at saka nag-asikaso nung venue natin ay nasa within the area. Subic and Castillejo. So,
So mga taga doon talaga sa Wawandwe. Ako Castilleos na ako, si Keenan Subic. So mas madali siyang i-organize. So karamihan po talaga doon kaya doon sa acapella. Sila yung mga alam mo yun pag nagbabayad ng bills, maririnig mo due date na. Taga Wawandwe yan Iba yun eh. Due date. Dapat sasabihin ko yun nung nalimutan ko. Kasi Monday na lang. Sulat mo lang. Sulat na lang. Sinulat mo yung material mo? Nakasulat naman? Or nasa... Medyo may naka-line up ako na konti nasa notes sa cellphone. Okay. Naglalagay na ako. Title lang. Tapos, sige. Nice. So babalik ko si DJ Tommy next Monday? Yeah. Okay. Depende sa kung gaano ka-busy ang schedule. Oo nga, if schedule permits. Kasi alam mo naman sa trabaho natin, kadalasan may biglaan. Gaya nung mga nakaraan, nakailang pangako na ako ng Monday. Kasi bigla ako nahihila. Ay, importante na tutuloy. Yeah. And also, yung mga establishments na kaibigan, may mga kaibigan kasi tayong establishments na regular listener ng The Morning Brew. You guys might wanna add up, open microphone in hindi naman necessarily all 7 days of the week. Baka isa sa mga week na yan, sa weekdays na yan or weekend, bahala kayo. Bago siya lagyan ng open microphone, you guys talk to us, di ba? Puntahan niyo po yung Facebook page ng Zamba Mike. Yan. Yes. Or message niyo si Kuya Mac, message niyo ako. Ayan. Pwedeng talk to us. Yes. We might be able to do something for you. Let's work it out, di ba? Kasi added attraction din di ba? Na lalo na kung wala naman nakatiwangwang lang yung ano mo, yung bar mo, venue mo. Parang naghihintay lang, di ba? Might as well put something like this, di ba? Kasi ano siya, parang kumbaga symbiotic talaga yung relasyon ng pag merong grupo ng artist. Exactly, isang, di ba? Isang bar na may matatap mo yung market ng mga artist, di ba? Na parang, uy, may ganito parang spot. Ay, okay dito. Ang sarap pala ng kape dito. Or ang sarap pala ng mga pagkain dito. Babalik na ako dito. So yun yung... And may radio station. May entertainment. May radio station. So, gaano totoo, real talk. Gaano karaming beses mababanggit yung pangalan mo. Di ba? Exactly. Yung pangalan ng bar mo, every time na pagkukwentuhan. Just like now. Tulad ngayon, acapella. Nakairang hit na. DJ Brody is also probably talking about it. Di ba? Pwede, Di ba? Control natin ang media ng longga pa. Minapia no? Get somebody from well, you guys are tied up with K5 na, di ba? Yun pa. So, buo lahat ng station. Ang alam kong pwede nating hilain dyan yung kaibigan ko rin sa K5 na-meet mo na ba si Host Eloy? Ay, hindi ba? Hindi ba? Kasi there are times na nag-MC kami, trio kami, tatlo kami. How about T-Rex? Na-meet mo na si T-Rex? Ang nami-meet ko pa lang talaga si T-Rex Guevara. DJ Tala pa lang, tsaka yung station manager. Si T-Rex kasi, tsaka si DJ Eloy, tsaka yours truly, there were instances na nag-MC kami, trio kami, tatlo kami. Okay. Kaya yung bagsakan, grabe. Like Itbulaga like talaga to. Bancheto. Oo. Tapos yung pangalan pa lang namin pag in-introduce kami, di ba? Eloy, Tommy, T-Rex, tatlo, ETT. Ladies and gentlemen, the ETT Trio. Sa introduction pa lang Eloy Tomati. Eloy Tommy T. Tapos kinorek ni kinorek ni DJ Eloy. Si DJ Eloy, malandi. Sabi niya, pag ipopronounce niya next time ganito E-T-T. Parang pork chop yan. Yung spell committee. With feelings. With feelings. C-O. Ay! Committee with feelings no? Yung coffee rin pinaspell din tapos Kapampangan siya. Yung ano? Coffee. Okay. Pinaspell. Paano? Di C-O-F-F-E-E, di ba? Pinaspell sa Kapampangan. C-O-F-F-E-E. I don't mean to, my father is Kapampangan din, so I'm one half Kapampangan. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Nagkaka-H yung walang H, yung may H na wawala. Pero, parang hindi talaga nila trip yung H. Pero yung father ko magaling sa ganyan. Hindi mo siya mahuhuli na nawawala yung H. Napopronounce niya ng tama, even though laking Pampanga talaga siya. All his life, he's speaking Kapampangan. Magaling siya. Isa lang siya sa isang bagay lang siya nasisira. Saan? Pag kumain siya ng spicy foods, yung hindi niya kaya, haro, hang. Doon siya sumasabit ngayon.
Kasi kaya niya yung kaya niya yung ahas, bahay, kaya Okay. ba niya, di ba? So, Okay. naging ahas, naging... Siguro matagal na siya natala dito sa Gapo. Na-observe nyo rin yun. Na-observe mo rin yun, no? Na May nawawala talaga. yung age na May nagkakaroon. ganun talaga sila. Yun. Pag naanghangan siya, doon siya sumasabit. Hang-hang, sabi niya. Or pag nag-enjoy siguro, something pleasurable siguro yung ang sarap. Pwede rin, di ba? Masarap yung pagkain niya. Hindi ko kasi sila na-tsempuhan, kaya... Nag-double down ka pa, DJ Tommy. Kung na-tsempuhan ko, siguro tama ka, pare. Pero, kaya lang, never ko na-tsempuhan eh. Di bale, malapit na yung birthday ng nanay ko, magkikita kami, magkakapagkwentuhan kami. Nay, di ba, alam naman na natin lahat na sumasabit si tatay pag maanghang, di ba? Eh, pag ano ba? Hindi namin na-tsempuhan yun, kaya ikaw makakasagot. May H o walang H? By the way, we would like to greet belated happy birthday kay Attorney Von Fernandez Rodriguez. He is the chief of staff of our dear SBMA chairman and administrator Eduardo Jose Alino. Nag-birthday siya nung Sunday. Okay. Yan. Happy birthday, sir. Hindi ako sure kung siya yung nanood sa amin nung last time sa Cork Room na bisita ni Boss Frankie. Attorney Von Rodriguez. Basta sinabi na parang Chief Director SBMA. Parang yun lang yung mga keywords na narinig ko. Okay. So, Yeah. yeah. So, anyway, belated happy birthday. Belated happy birthday. All right. So, what's gonna be next for your comedy thing that you do? Anong World next, tour. Aside from a cappella. Oo nga, no? Yeah. Hindi. Wow. Hindi. Meron kaming Australia. Kasama ko si Alex Calleja, the comedy crew on this coming November 8 sa Perth, 9 sa Adelaide, 15 sa Sydney, and 16 sa Melbourne. Yan. Wow, First time kong grabe. birthday sa sa Australia. Mag-birthday ka doon. November 15, nasa Sydney ako November mag-birthday. 15. Nice. Yeah, mag-post ako nun, DJ Tommy. Ano naman yan? Hassle naman, mag-birthday ka na dito pa sa Australia. Yes. Yeah, pwede kang mag-grill ng for your birthday. Ng KO, kangaroo. Yeah, legal, well, Kinakain talaga siya doon, no? Kasi medyo marami na sila. Kailangan nila mabawasan. Kailangan bawasan, exactly. And of course, singit ko na rin, may tickets pa for October 11 na birthday show ni Alex Calleja sa Music Museum, Green Hills. So, sold out na yung 3 venues. Yun na lang natitira kung sino pa yung hindi nakakahabol, or if you haven't heard yet, may birthday show po si Alex Calleja this coming October 11 at the Music Museum, Green Hills. Yeah. Are you guys gonna be... Andun ako sa araw na yan. Ayan. Siguro kaya hindi bumibenta, kaya hindi pa sold out kasi andun ako. Hindi ko alam. Hindi mo pa siguro pinupost yung phone number mo na kailangan Gcash. Gcash. Nakita mo naman kung paano ako mag-gano, no? Medyo aggressive, no? Yeah, exactly. Well, it is what it is. Ganun talaga. Oo, kasi medyo ang tagal na rin ng stand-up scene dito sa lugar natin, Olongapo and Subic Bay. Minsan nagwo-worry na rin ako. Baka na-saturate ko na. Baka napaikot ko na yung, alam mo yun lang yung market ng comedy sa Olongapo. Pero sa tingin ko, hindi pa eh. Hindi pa natatap lahat eh. Napakaliit pa nung natatap na market. So, even though it's true compared to Manila, grabe naman yung market nila. Pero hindi naman siguro dun sa... Kasi ang total population ng Olongapo, the last time I checked, it's about 259,000 na katao. Wala pa naman siguro tayo sa 100,000 na natatap na. Not even 10%. Not even 10% exactly. yet. Alright, so we have a wide market to breach pa, di ba? That's why we have open mic para rin yan pag-spread ng words. And the radio, of course. Thank you sa mga ganito. Thank you, DJ Tommy, for alam mo yun, giving the platform. Kung kami nagbibigay naman ng platform for different artists to perform sa mga open mic, ikaw naman nagbibigay ng platform to mas isigaw. Yeah, exactly. Adhikain, di ba? Dito naman sa 89.5. Through radio waves. Dito naman sa 89.5, we have always been open sa mga artists. Nice. Na dito from within the area natin Local. Kaya if you notice tuwing Saturday, nire-replay pa namin meron kaming tunog lokal. Okay. Lahat ng local artists nag-perform na dito. Okay. Every Saturday kasi dati yon. Kaya lang lately hindi na namin magawa. So what we did is may mga recordings naman. So nagre-replay siya tuwing Saturday yung mga naging local performers na nandito. Ano yung mga iba-ibang music? singer, bands. Okay.
hindi pa sikat si Gareth Bolden, meron siya. Hindi na, Maririnig mo nice. kumakanta siya si Gareth Bolden. Nice. Sila ano, yung band niya na, what's the band name? I forgot na. May banda siya na who made it big na rin eh. Tapos si Maria Cafra, si Kuya Resty Pabunan, Nice. perform here. Yan. Ang hindi lang namin nahila si Kuya Paul Sapiera. Kasi that time, Hong Kong based na siya nung nagtutunog lokal kami. Okay. Kaya yun, ginawan na lang niya ako ng voice intro lang. O, yan na lang, bibigay ko para sa iyo. Pero kumusta ang copyright pag ganun? Pag mga tumutugtog dito yung banda, okay lang ba yun? Yung alin? Mga copyright or... ano naman, kasi ano naman live performance naman siya eh. so okay. Hindi siya ano. Yeah. Okay. There are times na mahigpit pa rin talaga eh. There are times na may songs na nai-hit, lalo na kung naka-live streaming. Pero we recorded it naman. So kami yung nagpi-play dito sa 89.5. Piniplay namin. Nice. Yun. Pati si, nag-guest din dati. Si Kuyang JR Banyes na nanalong, if you remember on ABC5, Talentadong Pinoy. Siya yung tumugtog, kumanta, tapos meron siyang yung parang handheld keyboard na may hinihipan pa na ganun. Okay. Grabe yung talent niya, kumakanta tapos bigla. Kaya nanalo siya sa TV5's Talentadong Pinoy. Tapos there was even an episode na extra awesome dahil nag-combine sila ni Kuyang Gareth Bolden. Solid. Oo, siya yung nagba-background music si Kuya Gareth Bolden yung Anong kanta nila? Yung may sarili siyang rendition ng kahit maputi ng buhok ko. Classic OPMs, gano'n. Magandang kanta yun. Magandang kanta yun. So from time to time, we replay them pag Saturday. Yung time slot nila, 3 to 6 p.m. Yan, maririnig nyo pa rin po. Ayan. And ito rin, pagka pagka hindi natin maharap, pwede ko rin i-replay. Because we have the live video and the recording. Well, wala eh. Shoutout din sa mga dapat kasama dito. Si Trixie Corpez tsaka si Gin Portasio. Yeah. Normally may tawanan. Masaya dito eh. Well, this is just episode number 6, We have a long way to go. Number 6, Marami pa yan. yes. Marami pa. All the Wednesdays we have. Pwede natin i-avail. Ayan, so okay, we ran out of time already. Ang bilis, no? Ang bilis ng oras pagka masaya ang kwentuhan, masarap ang kwentuhan. Yes, sir. Hindi mo mapapansin ng oras talaga naman. Kaya antabayan niyo po kami ulit next Wednesday. All right? Iimbitahin namin sila Jokoy, sila Russell Peters. Yeah, Dave Chappelle. Dave Chappelle, imbitahin namin. Try lang. Message namin. Bakit namin sa inyo? Malay mo, umoo. At least inimbita namin. Any final parting words from you? Wala naman na. Thank you lang. Thank you everyone. Hindi ko alam kung may, alam mo yun, natatandaan ba tayo? Oy, every Wednesday kay DJ Tommy, may makulit din sana gano'n. So, Meron naman. May mga nagpi-PM nga sa akin eh. Talaga? Oo, nagtatanong sa akin. Sabi na, napapanood ko yan sa okay. Akala ko, sino ba yung mga hype na yan? Kasi yung iFlix, may nag-share sa YouTube. Ewan ko kung nakikita mo millions and millions of views na yun eh. Yung bits nyo sa iFlix? Oo, hindi. Ang ayoko doon yung part 2 kasi part 1 ng Hoy Bibig Mo, okay ako doon. Yung part 2, na 4 na lang kami pinili. Actually, part 1, lahat ng comedians, diba parang, I don't know how many, mga 20, 30 comedians yun. And then part 2, binaba nila sa 4 na comedians lang. Eh, may mga hindi available yata na comedian na pang-4. So ako yung nasa shortlist. So natawag ako dun sa 4 na naggumawa ng special for Hoy Bibig Mo Part 2. So hindi ko alam kung sino nag-upload dun. Pinapababa ko nga kasi nga hindi ko trip yung set ko. Alam mo nangyari dun, nalasing ako. Hindi ko pa yata napanood yun. Sinasabi mong part 2 na yun. Yung part 2. Yung napanood mo yung si Ramon Bautista yung host. Si Ramon Bautista. Part 1 niya. But iba na ba yung host sa part 2? Part 2 wala nang host eh. So parang special na lang ng 4 na comedians. I got something to look for mamayang hapon. Huwag mo na panoorin. Okay. Ayan, so maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. This has been the October 3. Our first episode for October. Tama ba ako? Yeah, October 3 edition of hindi, October 2 lang pala. Ang bilis ko. Ang bilis kasi niyan eh. Advance lahat Dati minutes lang advance. Kalahating araw na. Pati pecha. Kalahating araw na in advance. Tama naman yung taon. No? Alam ko, tama naman yung taon. Siguro yung 103 na yan, AM yan, hindi yan PM eh. kaya nagpalit ng date eh. By the way, Tapa Lord Pure Beef Tapa kung kailangan nyo. Message me, Mac Navarez.
that's how they can grab hold of it lang, no, by messaging you. Hindi Message lang Mac Navarez. Hindi siya available anywhere here sa ano. Dito sa sa'yo available, akong nagsusupply ng classic beef Tapalord. Alright. And FTO clothing. Ay, TJ FTO. Tommy. Ilalabas ko na ulit. May bago akong concept ng t-shirt. So, if you guys want to check it out, Find the Others sa Facebook. FTO, Find the Others. Find the Others sa Facebook. What's the inspiration behind it? Parang naisip ko lang, parang ang dating may inspiration behind ito FTO Find the Others, syempre medyo malalim yan. Parang Kaya napansin ko nga people are, kahit nasabihin mo we are all the same, parang may mga iba't ibang, may kanya-kanyang attitude, may kanya-kanyang culture na ginagalawan. So, I just wanna find the others. Parang katulad mo lang. So, once you release something na, di ba? Artwork, t-shirt, bakit mo nilabas to? Ano ibig sabihin nito? What's the message? If you're getting the message, and if you feel the message, then this shirt is for you. Find the others. Good, cool. Alright. Yes. Sabi ko nung binanggit mo pa lang, naramdaman ko kagad Sarap, diba? FTO, Find the Others. Nice. Okay, maraming salamat once again. Stand by for the next radio program. This has been the Wednesday edition of the Morning Brew. Of course, ang ating pang-finale tuwing Wednesday, this is Laugh Out Lunch. Thank you guys. Everybody. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you. See you again next Wednesday. Yes, sir. Need help while in Subic? The following SBMA emergency numbers are available whenever you need assistance in the Subic Bay Freeport Zone. 911 for landline or 9111 for mobile phones for emergency calls. 252-4830 or 0917-569-8467 for the SBMA Fire Department. 252-4911 or 09